Kailangan nga natin ngayong mag-ingat at maging mapagmatsyag sa paligid natin, lalo na nga't nagkalat na naman ang mga grupo na nagpapahamak sa mga sibilyan katulad ng halang na nangyari sa mga kababayan natin sa Marawi. VP Inday Sara, pinaalalahanan ng publiko na maging mahinahon at itaguyod ang kapayapaan sa buong bansa. Alam na nga ni VP Inday Sara ang pakiramdam ng ganitong sitwasyon at nagpakatatag nga ito at talagang hindi hinahayaan ang pagbabanta ng mga terorista. Kaya dapat nga ay pinapalakas talaga ng gobyerno ang sandahang lakas natin para masugpo na at maiwasan ang mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa ating bayan. Tulad ng ginawa ni Tatay Digong na tinutukan talaga na mawala ang mga grupong kumakalaban sa ating gobyerno na nagpapahamak nga sa mga sibilyan. Kaso ang mga nakaupo nga ngayon ay pabiyahe-biyahe lang ata ang inaatupag. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Pag-usapan natin ngayon ang nakakahanga na response ng Vice Presidente Inday Sara Duterte sa nangyaring kaguluhan o bombing sa Marawi City kaninang umaga. Okay, pakinggan niyo itong mga 2 minutes video. Nagsasalita ang ating Vice Presidente at nagbibigay ng direksyon, paalala sa mga minamahal niyang kababayan. Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawaing ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Syukran. Okay, bago ako magbigay ng reaction sa mensahe ng Vice Pangulo, gusto ko munang banggitin yung response ng Pangulong Marcos. Nakagawa na ako ng vlog ito kanina. Ulitin ko yan. Ang ginawa ng Pangulo, nag-post lang sa social media in letters. Siguro, pinagawa lang niya yun sa kanyang mga alalay. I don't know baka ako lang din ang hindi kung mayroon siyang video message, paki-inform ako. But I believe wala eh. Nag-search ako, wala siyang message na yung in-person na nagsasalita bilang Commander-in-Chief
maganda kasi yung nagsasalita ka, you are in control. Kagaya ni PRRD nung panahon ng pandemic, halos weekly o twice a week nagsasalita, televised nationwide. Kaya tayo po, hindi tayo worried dahil nakikita natin ang ating ama, tatay, presidente, he is in control. Itong presidente natin, siguro nagre-relax. I don't know kung nasaan siya. Nag-post lang sa social media na sinasabi niya, I condemn in the strongest terms this barbaric act. Sabi niya, nakikiramay ako sa pamilya. Just be calm. Let's bring the perpetrators to justice. Ganun lang. Wala akong maramdaman na sinseridad galing sa Pangulo kasi words lang na ipinost sa social media. Anong klaseng Pangulong meron tayo? Napakalayo sa Marcos Sr. Napakalayo sa Tatay Digong natin. Napakalamya. Bakit tayo nabudol? Marunong lang magsalita, kulang sa gawa. I'm sorry, Mr. President. This is just my opinion. I'm just exercising my freedom of expression. Sayang yung boto ko sa iyo, sayang yung suporta ko, bakit ikaw pa ang binutuhan ko? Dito sa Vice Presidente, wow! And salamat sa aking contact. May contact po ako sa Office of the Vice President. Siyang nagpadala sa akin yung video message na yan. Kaya, i-share ko sa inyo. Please share this video ni VP Sara para marinig ng kababayan nating Pilipino na meron tayong isang Vice Presidente na may puso't malasakit. Oh, ang ganda yung mga sinasabi niya. Doon ako na-touch yung noong 2016, sabi niya, she's talking from experience. Naranasan po ng Davao City ng terrorist attack noong 2016. Hindi ko na malala kung ilan ang namatay. Kaya galit na galit po ang Vice Presidente sa mga terorista. Kaya at one time, kailan ba yun? Sabi niya, pulbusin natin ng mga terorista. Ganyan po, dahil may experience na siya, ayaw niya nang maulit yung maginawa ng terorista sa kanyang syudad sa Davao. 2016, doon sa may plaza, maraming nalagasan ng buhay. Kaya ganyan na lang katapang ang Vice Presidente kontra itong teroristang CPP, NPND. Pagdating sa presidente, ano ang response niya sa mga terorista, lalo na CPP? Peace talks? Ay, sos! Anong naisipan ng presidenteng ito? Alam niyo po, dami kong natanggap ng mga articles ngayon galing sa mga retired. Kapwa ko retired, sinasabi nila sa mga chat groups ng retired active, AFP, PNP, Coast Guard. Pinupulutan na nila itong gobyerno ni PBBM. Bakit daw? Naghihingalo na ang kalaban. Bakit ka daw makipag-peace talks? I don't know. Ano nang naisip ng ating presidente. So, mabuhay po kayo. Ang ganda ng mga mensahe niya. Dapat maingat tayo at mapagmatyan. Correct. So, parang may pinapatamaan niya. Mag-ingat tayo mapagmatyag. To me, baka pahaging ito kay PBBM, kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kay Peace Advisor General Galvez. Mag-ingat po kayo, mapagmatyag kayo. Huwag kayong magtiwala sa mga komunistang iyan. Lalo na si General Galvez. But I believe, hindi ito sariling desisyon ni General Galvez. Sumunod lang siya sa kagustuhan ng politiko. At itong politikong ito ng presidente na I don't know anong nakain niya, bakit bigla siyang pumayag ng peace talks. Okay. Huwag nating pabayaan na magtagumpay ang karahasan. Yun ang mga sinasabi niya. Of course, nakikiramay. Lahat po ng sambayanang
Pilipino nakikiramay sa pangyayaring ito. Okay, update lang ha, yung hindi pa mga 7:30 nangyari yung bombing. And according to my sources sa military is improvised mortar rounds ang ginamit. I don't know kung 60 mm or 81 mm mortar. Yun po ang trademark ng mga terrorist. Malala ko nung Marawi Siege, marami po tayong mga sundalo, pulis na lagasan ng buhay. Kasi nagtanim sila ng booby traps itong mga terorista gamit mortar, yung mortar basta mortar, bala ng mortar, ginawang bomba. Pag na-touch mo yung wire puputok yung mortar, napakalakas po yun. Hindi po, I don't believe na granada, kasi mayroon akong na panood na video, yung gymnasium sa MSU tinapunan daw ng granada. Hindi po ganon kadaming namatay at nasugatan kung simpleng granada lang. Mas naniniwala po ako sa report ng security forces na improvised bomb using 81 mm mortar rounds. So, inamin na po ng Pangulo na foreign terrorist ang may kagagawan. Ibig sabihin itong ISIS, the Jemaah Islamiyah. Bago lang po nagkaroon ng enkwentro ang ating military forces sa Cotabato City na kung saan 11 terrorist ang nalagasan ng buhay. So ito na po, nakikita ko, rest back nila. Tiniming nila isang simbahan na, nakakalungkot. Magsimba ka lang, lumalapit ka sa Diyos para magpasalamat, magpuri, mamaya masabugan ka ng bomba, then katapusan mo na. I can just imagine yung sakit na nararamdaman ngayon na lagasan. Ang confirmed dead na po ngayon, as of my source sa Marawi, 11 na po ang nalagasan ng buhay. Ang 4 nag-undergo ng surgery. I hope makaligtas sila. Then 23 under observation. Hopefully itong 23 medyo ligtas-ligtas na. So 23 plus 4, 27 plus 11, 48 ang alam kong casualties. So, ang klase sa MSU Marawi kinancel na, wala munang klase habang hindi ma-stabilize ang security situation. Tapos ang mga estudyante pinapauwi na ng iba't ibang LGUs. Kaya believe ako ang Iligan City Government, dahil malapit lang doon, nakikipag-coordinate na sila para makapasok ang DRRMO ng Iligan City para lahat ng estudyante from Iligan ma-evacuate na nila. Manolo Fortich Local Government Unit sa Bukidnon, ganun na rin. Nakikipag-coordinate na sa security forces para kasi po ang MSU is a melting pot. Buong Mindanao and Visayas, marami, especially Palawan, nag-aaral sa MSU. Ang aking eldest daughter nag-graduate ng accountancy sa MSU noong 2002. One of the best universities we had dito sa Pilipinas, ang MSU. Maraming top-notchers dyan. At ito, ginulo ng mga terorista. Ang Defense Department, kasama si AFP Chief General Browner at saka isang general ng PNP, 2-star general, nakalimot ko ang pangalan. So ang pinag-usapan po is yung Marawi bombing. Nako, may tanong ng media na
natamimi si Secretary Teodoro, General Browner, PNP General, walang may sagot. Evasive ang tanong. Ano yung tanong? Nakatanggap ba kayo ng intelligence report tungkol sa Marawi bombing na yan? Ayan, walang sagot. Walang yes or no. Wala lang, tamimi. Ano kaya ang Pangulo? Kasi ang may pinakamalaking intelligence at confidential funds, walang iba, Office of the President. For 2023 and even 2024, tumataginting na 4.5 billion pesos. Okay? So, yung punto na yan, nakalaan para you produce intelligence. What's the use of that? Pera natin yun, ha? Ipinagkatiwala lang natin sa DND. DND may confidential funds siya, maliit lang. Ang AFP, wala siyang confidential funds, kaya lang malaki-laki ang intelligence fund. Kaya lang pagsamahin mo ang confidential funds, intelligence funds ng AFP, PNP, DND, yung mga men in uniform. Pagsamahin mo lahat yan. Malayo na mas malaki ang confidential intelligence funds ng Pangulo. Kaya itong nangyari ngayon sa Marawi, kakalampagin natin ang Office of the President. Saan nyo ginastos, Mr. President, ang inyong napakalaking pondo, 4.5 billion pesos? Bakit hindi po naagapan ang Marawi bombing kahapon? Yan ang tanong ng bayan. Pwede ba sumagot naman kayo? Okay, naintindihan ko si Secretary Teodoro. Alam ko, I have high respect for Secretary Teodoro, General Browner. Kasi, they're just doing their job. Malit naman lang ang kanilang intel fan. But dito tayo sa Pangulo, na bilib ako kay Senator Pimentel. Dahil siya lang ang nagpupursigi na mawalan ng intelligence confidential funds ang Office of the President. Kung ano ang ginawa sa Office of the Vice President, tinanggalan na ang Vice Presidente. Okay lang din sa kanya. Para hindi tayo magkawatak-watak. Sabi niya, very divisive yung issue na yan. Sige, wala, tanggalin nyo. Yun, tanggal. Ang Pangulo, ayaw man niyang tanggalin. Buo pa rin. So ngayon, na may nangyari sa Marawi, ang daming patay, ang daming sugatan. Nakatanggap ba? O ang Pangulo, Office of the President, siya ang may pinakamalaking pundo Mr. President, nagtatanong lang naman kami. Baka mamaya, ipatawag nyo ako sa Malacanang. Bahala kayo. Baka ipatawag ako ni Speaker Romualdez. Kasi di ba yung SMNI, si Ka Eric, nagtatanong lang. 1.8 billion for foreign travel expenses o travel expenses ng Speaker of the House. Nagtatanong, pinatawag ngayon. Congressional hearing. Ito, nagtatanong lang din ako. Paano nyo ginastos yung 4.5 billion confidential intelligence fund for 2023? Bakit hindi naagapan ang Marawi bombing? Yan ang tanong. Patawag nyo ako sa Senado. Bring it on.
I'm just practicing my constitutional right, freedom of expression. This is the essence of democracy. Remember, nasa demokrasyang gobyerno po tayo. It's a government of the people, by the people, and for the people. Kami, mga taxpayers, kami ang inyong amo. Hindi kayo ang amo. You are just public servants. Remember that, Mr. President. Kami ang nagbigay ng mandato sa iyo. Kaya dapat sumagot kayo. Paano nyo ginastos ngayon? Pinagmamayabang ni... Sino ba itong dalawang senador na ito? Senator Zubiri and Senator Angara. Wow! Napaka-comprehensive, detalyado daw ang report ng Office of the President. Paano niya ginastos yung kanyang confidential intelligence funds noong 2022? O 2023 ba? Kaya no problem. Bigyan ulit natin ngayon ng Intel Confidential Funds ang Office of the President dahil magandang pagkagastos nila. Very detailed ang report. Report lang yan. Ito ngayon. Sige nga, Senator Zubiri, Senator Angara, sagutin nyo ang tanong. Bakit hindi napigilan ng 4.5 billion Intel Confidential Funds ang Marawi bombing? Patas lang tayo. Grabe ang inyong pagtatanong dyan kay 125 million lang na confidential funds itransfer ng Office of the President. Dinamay pa ang Vice Presidente. Bakit? In the first place, bakit nyo binigyan ng confidential funds? Na yung pala, magkakaroon ng problema. So, ako, analysis ko ito. Caught unaware. Relax na relax ang security forces. PNP, I'm sorry, marami akong kaibigang army personnel dyan sa Marawi. Kumpiyansa. Tingin ko walang kaalam-alam, wala silang It's a failure. Total failure of intelligence po itong Marawi bombing nito. Kaya kalampagin natin ang Pangulo. Na sana makonsensya naman kayo, Mr. President. Kung ginamit nyo lang ng maigi ang inyong Intel Confidential Funds, baka naagapan pa. Alam mo na, ang daming gastos ng Office of the President. Biyahe-biyahe, panood ng F1, pa-concert, pa-fashion show, yun. Nag-i-enjoy po kayo. Enjoy your lives. But, paano naman ang nasa laylayan? Yung mga taxpayer ang mga namatayan. Paano nila kung kay Tatay Digong pa, gikan sa masa para sa masa. Yang tax money na yan, sana iserve nyo ng maigi para sa mga tao, para maligaya kami. Sana hindi na maulit ito. So, 2024, ganon din. Ang laki ng budget ng Office of the President. Sana wag nang malagasan ang buhay ng kapwa nating Pilipino dahil sa kapabayaan. Ang laki-laki ng pondo, hindi naman nila ginagamit para proteksyonan ang taong bayan. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay itong leadership traits o karakter, pagkatao ng Pangulong Marcos at Vice Presidente Inday Sara. Nakita ko ang kaibahan ng kanilang leadership o pagkatao dahil sa nangyari sa Marawi bombing kahapon. Magkaiba ang response nila. Okay, ito.
Meron akong close friend na working with the BP. Matalik kong kaibigan. Kaya sabi ko, Brad, sabi ko, may schedule na ba si BP Sara to visit Marawi bombing victims? Tapos, ako, galing sa akin to sana, maunahan niya sina PBBM at Tambaloslos sa pagbisita. Kasi sigurado magbibisita yung dalawa na yan. Please give me short videos or pictures sa visit na ito para magawan ko ng vlog. Alam nyo, ang response ng kaibigan ko nakadikit kay BP Sara, sabi niya, Brad, pag di siguro magpunta si PBBM, ayaw na rin ni BP Sara magpunta dahil ayaw na ayaw niya ang nagsasapaw. Sabi ko, na-shock ako. Ayaw niyang sapawan ang ating presidente. Gusto niya mauna ang presidente doon na magbisita. Kasi siya ang presidente. Ayaw niyang unahan. Kahit gusto niyang magpunta. Kasi nararamdaman ko gusto niyang magpunta eh. Kahapon na lang. Diba? Nangyari yung bombing. Ang presidente, I don't know kung nasaan siya, natutulog ba, nagpapahinga. Nag-issue siya ng statement tungkol sa bombing. Kaya lang, post lang sa social media. Itinipe lang ng mga letters na nakikiramay. Ganun lang. Kailang yung personal presence na pwede ka magpalabas ng video message, pakikiramay. Wala, hindi nagawa ng Pangulo. Ang Vice Presidente, gumawa kaagad 2 minutes na video na pinapaabot niya personal, naririnig mo siya face to face kasi social media na tayo ngayon TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, X, whatever. May paparating mo yung personal mo na pagdadalamhati o pakikiramay. Nagawa yun ni BP Sara. At hangang-hanga ako sa mabilis appropriate response ng Vice Pangulo. Samantalang ang Pangulo, I don't know kung ano ang ginagawa. Mali-mali pa yung ipinost dahil sabi foreign terrorist ang may kagagawan. Ang security forces, ongoing pa ang investigasyon, hindi pa malaman kung sino talaga ang may kagagawan. Bakit ang Pangulo sinabi kaagad na foreign terrorist? So, iba ang style nitong Pangulo. Tapos, post ng Pangulo, sabi doon, additional security forces are now being deployed in Marawi. Ang sabi naman ng Chief of Staff, walang directive na natanggap namin na mag-deploy kami ng additional forces. So ako, mas naniniwala ako kay General Browner dahil kasagsagan ng Marawi Seeds, nandun na siya. Kasama ko siya. Ako as retired general, consultant ako ng isang multinational company. Every weekend, nandun ako sa Marawi, nagbibigay ng tulong sa mga evacuees, pagkain sa mga sundalo. Alam ni General Browner ang kalagayan ng Marawi. Maraming sundalo sa Marawi, even as of now. So, hindi kailangan magdagdag ng tropa. Bakit? Sabi ng Pangulo na additional troops are now on the way. Di ba na? Panloloko yun? O pakitang tao lang? So, dito ako bumilib. Brad, ayaw ni BP na magsasasapaw. Kung hindi magpunta si PBBM doon, hindi na rin siya magpunta. Wow! Yan ang tunay na leader. Maalala ko nung Deputy Brigade Commander ako sa Mindoro. Merong project na maganda.
na ginawa namin doon, yung feeding program sa mga kawawang mangyan na katutubo. Ako, Deputy Brigade Commander lang ako. Tapos, naka-establish ako ng contact with ABS-CBN pa noon, Noli Di Castro. Tapos, doon na, lumalabas na kami sa